Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Good morning, good morning. Good morning mga ka-daily life sharing. Good morning Brother Harold. Hallelujah. Isa na namang napakagandang umaga. Paggising natin sa umagang ito, diba? Wala tayong ibang nais na mapakinggan kung hindi ang salita ng Diyos at ating sambahin ang Panginoong Jesus. Bago po yan, gusto lang po namin batiin lahat ng mga nasa iba't ibang sulok ng mundo, saan man kayo naroon, isang mapagpalang umaga sa inyong lahat. Amen. At samahan niyo po kami sa umagang ito sa ating Bible reading. Pero bago po tayo magba-Bible reading, tayo po muna ay aawit sa Panginoon. Sambahin natin ang Panginoong Jesus sa umagang ito. Samahan niyo po kami mga ka-daily life sharing as if kayo po ay sumasamba din dyan saan man kayo naroon, ano man ang inyong ginagawa. Samahan niyo po kami na aawit sa Panginoon. Purihan po natin ang Panginoon sa umagang ito. Morning po sa lahat. Hallelujah. Yes, oh God. Salamat, oh Diyos. Salamat, Lord, sa panibagong araw, oh God. Salamat, Panginoon. Linisin mo kami, oh Lord, at naniniwala kami may purpose ka sa amin sa araw na ito, oh Diyos. Lord, nais ka namin pasalamatan sa umagang ito. Nais ka naming awitan, Panginoon. Hallelujah. Nais ka naming papurihan, O Diyos. At samahan mo kami, Lord, sa aming pagsamba sa iyo, sa aming pag-aawit sa iyo, Panginoon. Dalangin namin na maramdaman namin, maranasan namin ang pagyakap mo, maranasan namin ang presensya mo, O Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Tayo sumamba sa Panginoon sa umagang ito. Diyos, ang pag-ibig ng Diyos na lumulukob sa atin. Amen. Patuloy na lumulukob sa atin. Patuloy nagpapalakas sa atin. Yes, Lord. Purihin natin ang Panginoon sa umagang ito. Pagsikat ng araw, naman mo'y dama sa ilalim ng iyong mga kamay. Anumang pagsubok o hamon ng mundo, hindi mahihiwalay sa pag-ibig mo. Kung manghina man minsan, alam kong ikaw ang sandigan. Ulitin po natin yung pag-awit ulit. Sa pagsikat ng araw, pagmamahal mo'y dama sa ilalim ng init ng iyong mga kamay. Anumang pagsubok o hamon ng mundo, hindi mahihiwalay sa pag-ibig mo. Kung manghina man minsan, alam kong ikaw ang sandigan. Pag-ibig mo'y kalakasan ko, hindi nagbabago. O Diyos, pag-ibig mo ang sandigan ko. Sa biyaya mo ako'y nabago, higit sa
kailangan ko, Panginoon, kay buti mo. Awitin natin ulit mga kapatid. Yes, Lord. Ibigyan mo kayo ng lyrics ni Pastor Che. Yes, Lord. Pagsikat ng araw, pagmamahal mo'y ama. Sa ilalim ng init ng iyong mga kamay, anumang pagsubok o hamon ng mundo, hindi mahihiwalay sa pag-ibig mo. Kung manghina man minsan, alam kong ikaw ang sandigan. Pag-ibig mo'y kalakasan ko, hindi nagbabago. O Diyos, pag-ibig mo ang sandigan ko. Sa biyaya mo ako'y nabago, higit sa kailangan ko, Panginoon, kay buti mo. Pag-ibig mo, kalakasan ko, hindi nagbabago. O Diyos, pag-ibig mo ang kailangan ko. Sa biyaya mo ako'y nabago, higit sa kailangan ko, Panginoon, kay buti mo. Yes, Lord. Hallelujah. Kay buti mo. Kay buti mo. Sa pagdating ng umaga, pag-ibig mo ang nakikita. Kay ganda, kay ganda. Sa bawat araw may pag-asa, sa iyong ama umaasa. Kay ganda, kay ganda. Sa pagdating ng umaga, pag-ibig mo ang nakikita. Kay ganda, kay ganda. Sa bawat araw may pag-asa, sa iyong gawa ay umaasa. Kay ganda, kay ganda. Ibig mo, kalakasan ko, hindi nagbabago. O Diyos, pag-ibig mo ang kailangan ko. Sa biyaya mo ako'y nabago, higit sa kailangan ko, Panginoon, kay buti mo. Pag-ibig mo'y kalakasan ko, hindi nagbabago. O Diyos, pag-ibig mo ang kailangan ko. Sa biyaya mo ako'y nabago, higit sa kailangan ko, Panginoon, kay buti mo. Pag-ibig mo, kalakasan ko, hindi nagbabago. O Diyos, pag-ibig mo ang kailangan ko. Sa biyaya mo ako'y nabago, higit sa kailangan ko, Panginoon, kay buti mo. Sa pagdating ng umaga, pag-ibig mo
nakikita. Kay ganda, kay ganda. Sa bawat araw may pag-asa, sa iyong gawa ay umaasa. Kay ganda, kay ganda. Sa pagdating ng umaga, pag-ibig mo ang nakikita. Kay ganda, kay ganda. Sa bawat araw may pag-asa, sa iyong gawa ay umaasa. Kay ganda, kay ganda. Yes, Lord. Hallelujah. Napakaganda, Lord. Pag-ibig mo, kalakasan ko, hindi nagbabago. O Diyos, pag-ibig mo ang kailangan ko. Amen. Minsan pa, Sa biyaya mo, ako'y nabago, higit sa kailangan ko. Panginoon, kay buti mo. Ulitin natin mga kapatid. Pag-ibig mo, kalakasan ko, hindi nagbabago. O Diyos, pag-ibig mo ang kailangan ko. Sa biyaya mo, ako'y nabago, higit sa kailangan ko. Panginoon, kay buti mo. Sa biyaya mo, ako'y nabago, higit sa kailangan ko. Panginoon, kay buti mo. Sa biyaya mo, ako'y nabago, higit sa kailangan ko. Panginoon, kay buti mo. Sa biyaya mo, ako'y nabago, higit sa kailangan ko. Panginoon, kay buti mo. yes, Lord. Kay buti mo. Kay buti mo. Salamat, Lord. Kay buti mo. Oh, yes, oh God. Kay buti mo. Salamat sa pag-ibig mo, Lord. Kay buti mo. Kay buti mo. Biyaya mo di nagbabago. Kay buti mo. Tapat ka sa pangako mo. Hindi nagbabago. Pag-ibig mo. Yes, Lord. Hallelujah, Lord. Salamat, Lord, sa pagdating ng umaga. O kay ganda. O kay gandang pagmasdan ng pag-ibig mo sa buhay namin, O Diyos. Oh, yarabarabaraba. Hallelujah. Oh, yes, Jesus. Hallelujah. Oh, Father. I set my eyes upon your feet, oh Jesus. I set my heart responding to your love. I cast my fears and surrender all to you.
said, my eyes are upon your feet, oh Jesus. I said, my heart responding to your love. I cast my fears and surrender all to you. Lord, I worship you. Yes, Lord. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, coming into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Yes, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart as I worship you. Hallelujah. Yes, Oh, Lord. yes, Lord. All Sharabal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 ara
presence, oh God. Oh, hallelujah, hallelujah. All we need is you, Lord Jesus. Oh, yarabasika, oh, salamat, Panginoon. Salamat, Lord Jesus. Oh, yarabarabarabasi, yarabarabaki, yarabarabababababa. Oh, yarabarabaraba. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat, Lord. Salamat, Panginoon. Oh, salamat, Lord, sa pag-ibig. Salamat sa presensya mo, Panginoon Jesus. Oh, yarabasi, yarabarababababa. Jesus. Oh, thank you, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Salamat, Lord. Salamat, Panginoong Jesus. Let this be the cry from my heart, pouring out a sacrifice of praise. Lord. Let this be a worship from my heart in my surrender. Oh, let this be a sweet song to you. Let this be the most that I can give. Let this be a worship
can give. Let this be a worship from my heart for you, my King. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, draw me closer to you, Lord, as I worship you. I worship you. I worship you. I worship you. Jesus, I worship you. I worship you. I worship you. I worship you. Yes, oh God. We worship you, Lord. We worship you, Jesus. Oh, salamat, O Diyos. Jesus. Oh, hallelujah. Salamat, Lord, sa umagang ito. Salamat, Lord, sa napakagandang umaga. Jesus. Salamat, Lord, dahil ikaw ang inuuna namin. Thank you, Jesus. All we need is you, God. All we need is to worship you. Oh, let this our life be a sweet aroma offering to you, O God. Oh, Lord. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Oh, hallelujah. Salamat, Lord. Salamat. Wala kaming ibang nais mabanggit, kundi ang patuloy na magpupuri, magpapasalamat sa iyo, Ama. Dahil minsan pa, Panginoon, minsan pa sa umagang ito, Lord, minsan pa naranasan ka namin, minsan pa, Lord, nakakarinig kami ng salita mo, Panginoon, na magbibigay sa amin ng kalakasan, magbibigay sa amin ng pag-asa, sa gitna ng mga hamon sa buhay, sa gitna ng anumang mga pagsubok, sa gitna, Panginoon, ng anumang circumstances. Lord, ang salita mo ang magbibigay sa amin ng pag-asa. Ang salita mo ang maglalagay sa amin ng kalakasan. Oh Lord, salamat, salamat, Panginoon. Lord, salamat sa presensya mo. Minsan pa, Panginoon, samahan mo kami, O Diyos, sa aming pagbabasa, sa bawat salita mo, Lord, na babanggitin namin, O God. Lord, gamitin mo kami maging vessel of honor sa umagang ito, Panginoon. Sa bawat salita mo na sabay naming babasahin, ito ay tumitimo sa aming mga puso, O Diyos. Magkaroon ito ng rema, Panginoon, sa aming spirito, O God. Magkaroon ng panibagong revelation sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Lord, salamat, 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 Panginoon. Tunay, Lord, na ang buhay namin ay sa iyo lamang namin patuloy na inialay, O Diyos. O, hallelujah. Lord, patuloy mo kaming samahan kasama ng aming mga nanonood, mga kasamahan ngayon na sasabay sa aming pagbabasa. O Lord, salamat. Salamat, Panginoon.
Sabi mo sa mga salita, Lord, wala kaming magagawa kung wala ka sa buhay namin. Kaya ikaw ang kailangan namin, Panginoong Yesus. Oh yes, oh God. All we need, Lord, is your presence in our lives. All we need, Lord, is your presence because you are our hope. You are our hope, oh God. You are our joy, oh God. Oh, hallelujah. Salamat, salamat sa iyo lamang namin, Panginoong Yesus. Patuloy na ibinabalik ang pinakamataas at masarap na papuri, Panginoon. Walang iba kung hindi sa iyo lamang. Sa pangalan mo, Panginoong Yesus. Amen and amen. Yes, Lord. Amen. Amen. Salamat po sa Panginoon. Salamat sa presensya ng Diyos. Sa umagang ito, tunay na napakaganda, pagsikat ng araw, diba? Pagmamahal mo ang nararanasan natin. Pagmamahal ng Panginoong Jesus. Amen? Kaya sa umagang ito, samahan niyo po kami. Tayo po ay sabay-sabay na magbabasa ng salita ng Diyos sa 1 Corinthians chapter 13 at 14. Amen. Handa na ba tayo? Yan. Sa lahat ng handa na, hawak nyo na ang inyong mga Biblia at sabay-sabay tayong magbabasa. Sabihin mo dyan, handang-handa na ako. Amen. So kami ay handang-handa na. Amen. Okay po, tayo may basa sa 1 Corinthians chapter 13 to the following verses. Kung nakapagsalita man ako sa iba't ibang wika ng mga tao at ng mga anghel, ngunit wala naman akong pag-ibig, para lang akong batingaw na umaalingaw-ngaw, upumpyang na tumataginting. Kung may kakayahan man akong maghayag ng mensahe ng Diyos at may pag-unawa sa lahat ng lihim na katotohanan at lahat ng kaalaman, at kung mailipat ko man ang mga bundok sa laki ng aking pananampalataya, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. At kahit ipamigay ko man ang lahat ng aking ari-arian at ialay pati ang aking katawan upang sunugin, kung wala naman akong pag-ibig, wala pa rin akong mapapala. Ang tao ay may pag-ibig. Ang taong may pag-ibig ay mapagtiis, mabait, hindi marunong mainggit, hindi hambog, o mapagmataas. Hindi bastos ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi natutuwa sa kasamaan, kundi nagagalak sa katotohanan. Matyaga, laging nagtitiwala, laging may pag-asa, at tinitiis ang lahat. May katapusan ang pagpapahayag ng mensahe ng Diyos at ang pagsasalita sa ibang wika na hindi natututunan. Ganoon din ang pagpapahayag ng kaalaman tungkol sa Diyos. Ngunit ang pag-ibig ay walang hangganan. Hindi paganap ang ating kaalaman. Ganoon din ang pagpapahayag natin ng mensahe ng Diyos. Ngunit pagdating ng araw na magiging ganap ang lahat, mawawala na ang anumang hindi ganap. Noong bata pa ako, ang aking pagsasalita, pag-iisip at pangangatwiran ay tulad ng sa bata. Ngunit ngayon ako'y mayroon ng sapat na gulang. Iniwan ko na ang mga ugaling bata. Sa ngayon, para tayong nakatingin sa malabong salamin, ngunit darating ang araw na magiging malinaw lahat sa atin. Bahagya lamang ang ating nalalaman sa ngayon, ngunit darating ang araw na malalaman natin ang lahat, tulad ng pagkakaalam ng Diyos sa atin. 3 bagay ang nananatili, ang pagtitiwala, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. 1 Corinthians chapter 13. Amen. At sa chapter 14 naman,
Pagkamitiin ninyo ang pag-ibig, hangarin ninyo ang mga kaloob ng Espiritu, lalong-lalo na ang makakapagsalita ng mensahe mula sa Diyos. Ang nagsasalita sa iba't ibang wika ay sa Diyos nakikipag-usap at hindi sa tao, sapagkat walang nakakaunawa sa Kanya. Ngunit nagsasalita rin siya ng mga mahiwaga sa tulong ng Espiritu Santo. Sa kabilang dako, ang nagsasalita ng mensahe mula sa Diyos ay nagsasalita sa mga tao upang patibayin ang kanilang pananampalataya, palakasin ang kanilang loob at sila'y aliwin. Ang sariling pananampalataya ang pinagpatibay ng nagsasalita ng iba't ibang wika. Ngunit ang iglesia ang pinagpatibay ng nagsasalita ng mensahe mula sa Diyos. Nais ko sana kayong lahat ay makapagsalita ng iba't ibang wika. Ngunit mas gusto kong kayo'y makapagsalita ng mensahe mula sa Diyos. Higit na mahalaga ang nagsasalita ng mensahe mula sa Diyos kaysa nagsasalita sa iba't ibang mga wika, maliban na lamang kung may magpapaliwanag sa kanyang sinasabi upang makapagpatibay sa iglesia. Kaya mga kapatid, kung pumunta man ako riyan at magsalita sa inyo sa iba't ibang mga wika, ano ang mapapakinabangan ninyo sa akin? Wala. Makikinabang lamang kayo kung tuturuan ko kayo ng mga pahayag ng Diyos, ng kaalaman mula sa Kanya, ng mga mensahe mula sa Diyos at ng mga aral. Maging sa mga instrumentong walang buhay tulad ng plota at alpa. Paanong malalaman ninuman kung ano ang tinutugtog kung hindi malinaw ang tunog ng mga nota at kung hindi malinaw ang tunog ng trompeta? Sino ang maghahanda sa pakikipaglaban? Gayon din naman, paanong malalaman ninuman ang pag-ibig ninyong sabihin kung magsasalita kayo sa pamamagitan ng wikang hindi naman nila nauunawaan, para kayong nakikipag-usap sa hangin? Maraming iba't ibang wika sa daigdig, at bawat isa ay may kahulugan. Ngunit kung hindi ako marunong ng wikang ginagamit ng aking kausap, hindi kami magkakaintindihan. Yamang naghahangad kayo sa mga kaloob ng Espiritu. Sikapin ninyong sumagana kayo sa mga kaloob na makakapagbigay sa iglesia, makakapagpatibay sa iglesia. Dahil dito, kailangang manalangin ang nagsasalita ng iba't ibang mga wika na bigyan din siya ng kaloob ng makapagpaliwanag nito. Kung nananalangin ako sa wikang iyan, nananalangin nga ang aking espiritu, ngunit hindi nakikinabang ang aking pag-iisip. Ano ang dapat kong gawin? Mananalangin ako sa pamamagitan ng aking espiritu, ngunit gagamitin ko rin ang aking pag-iisip sa aking panalangin. Ako'y aawit sa pamamagitan ng espiritu, ngunit gagamitin ko rin ang aking pag-iisip sa aking pag-aawit. Kung nagpapasalamat ka sa Diyos sa pamamagitan ng espiritu lamang, paanong makakapagsabi ng Amen ang isang taong naruroon ngunit wala gayong kaloob kung hindi niya naunawaan ang iyong sinasabi? Mabuti ang iyong pagpapasalamat, ngunit hindi nakakapagpatibay sa iba. Nagpapasalamat ako sa Diyos sapagkat ako'y nakapagsasalita sa iba't ibang mga wika, higit kaysa sa inyong lahat. Ngunit sa pagtitipon ng iglesia, mas gusto ko pang magsalita ng 5 katagang mauunawaan at nakakapagturo sa iba kaysa libo-libong salitang wala namang nakakaunawa. Mga kapatid, huwag kayong maging isip bata.
Maging tulad kayo na mga batang walang muwang sa kasamaan. Ngunit, maging tulad kayo ng matanda sa inyong pangunawa. Ganito ang nakasulat sa kautusan. Sinabi ng Panginoon, magsasalita ako sa bayang ito sa pamamagitan ng mga ibang wika, sa pamamagitan ng labi ng mga banyaga, ngunit hindi pa rin nila ako papakinggan. Kung gayon, ang kaloob na makapagsalita sa iba't ibang mga wika ay isang himala para sa mga hindi sumasampalataya at hindi para sa mga nananampalataya. Ngunit ang kaloob ng makapagsalita ng mensahe mula sa Diyos ay himala para sa mga sumasampalataya at hindi sa mga di mananampalataya. Kaya, kung sa pagtitipon ng iglesia ay nagsasalita ng iba't ibang mga wika ang lahat at may dumating na mga taong walang gayong kaloob o hindi sumasampalataya, hindi kaya nila sasabihin na babaliw kayo? Ngunit, kung ang lahat ay nagsasalita ng mensahe mula sa Diyos at gumating doon ang isang taong walang gayong kaloob o hindi man sumasampalataya, malalaman niyang siya'y makasalanan, hatulan siya ng lahat ng kanyang naririnig at mabubunyag ang mga lihim ng kanyang puso. Kaya't luluhod siya, sasamba sa Diyos at sasabihin niyang tunay ngang kasama ninyo ang Diyos. Amen. Ganito ang pag-ibig. Ganito ang ibig kong sabihin, mga kapatid. Kung sa inyong pagtitipon ay may umaawit, may magtuturo, may nagsasalita ng iba't ibang mga wika at mayroon namang nagpapaliwanag noon, gawin ninyo ang lahat ng iyan sa ikapagpatibay ng iglesia. Kung may magsasalita sa iba't ibang mga wika, sapat na ang 2 o 3. Salit-salitan sila at kailangang may magpapaliwanag ng kanilang sinasabi. Ngunit kung walang magpapaliwanag, manahimik na lamang ang bawat isa at makipag-usap ng sarilan sa Diyos. Hayaang magsalita ang 2 o 3 tao na tumanggap ng kaloob na makapagsalita ng mensahe mula sa Diyos at timbangin naman ng iba ang mga sinasabi nila. At kung ang isa sa mga nakaupo roon ay tumanggap ng pahayag mula sa Diyos, tumigil muna ang nagsasalita, sapagkat kayong lahat ay maaaring isa-isang magsasalita ng mensahe mula sa Diyos upang matuto at magpapalakas ng loob ng lahat. Ang kaloob na pagsasalita ng mensahe mula sa Diyos ay dapat napipigil ng mga tumanggap ng kaloob na iyon. Sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan. Gaya ng dapat mangyari sa lahat ng iglesia ng mga hinirang ng Diyos, ang mga babae ay kailangang manahimik sa mga pagtitipon sa iglesia, sapagkat hindi ipinapahintulot sa kanila sa ganoong mga pagtitipon ang magsalita. Kailangan sila'y pasakop gaya ng sinasabi ng kautusan. Kung mayroon silang nais malaman, magtanong sila sa kanilang asawa pagdating nila sa bahay, sapagkat kahiya-hiyang magsalita ang isang babae na kaloob ng iglesia. Inakala ba ninyong sa inyo nagmula ang salita ng Diyos o kayo lamang ang tumanggap nito? Kung inaakala ninuman na siya'y propeta o mayroong espiritual na kaloob, dapat niyang kilalanin na ang isinusulat ko sa inyo ay utos ng Panginoon. Ang ayaw kumilala nito ay huwag din ninyong kilalanin. Kaya, mga kapatid ko, hangarin ninyo na makapagsalita ng mensahe mula sa Diyos, ngunit huwag naman ninyong ipagbabawal ang pagsasalita sa iba't ibang mga wika. Kaya lang, gawin ninyo ang lahat ng bagay na wasto at maayos na paraan. Amen.
Salamat sa Panginoon sa kanyang mga salita sa atin sa umagang ito. Hallelujah! Salamat sa Diyos. Talagang napakabuti ng Panginoon. Amen? Patuloy tayong nire-refresh. Patuloy tayong tinuturuan. Amen? Sa umagang ito, napakaganda, di ba? Pag sinabing 1 Corinthians 13, dyan natin makikita yung sinasabi ng Diyos na pag-ibig. Diba? Magsalita man ako ng marami. Diba? Marami. Pero kung wala namang pag-ibig, walang kabuluhan. Meron namang magagawa. Marami kang nagagawa. Diba? Marami ka pong nagagawa, Brother Harold. Yes, pero kung wala namang pag-ibig, yung ginagawa mo, walang kabuluhan. Bakit? Kasi may isang katangian ang Diyos tungkol sa pag-ibig. Ito yung sabi sa verse 4 ng 13. Diba? Meron ba tayo nito? Diba? Ito yung paalala lagi eh. Pagka merong misunderstanding, isipin mo ngayon ang pag-ibig. Pag-ibig. Ano yun? Isa-isay natin. Kailangan kang maging matyaga. O, diba? Pag-ibig, matyaga. Ano pa? Magandang loob. Nakita ko rin po na pag-ibig ay nature ng Panginoon. Yun. Nature na hindi mo siya kailangang pilitin, hindi mo siya kailangang i-manufacture, hindi mo siya kailangang paghirapan, kumbaga. No? Kung ano yung natanggap natin na pag-ibig sa Panginoon, yun din ang magre-reciprocate sa atin. Kaya sabi niya dito, kung magsalita man ako ng mga ibang wika ng mga tao at mga anghel, no? Lampas pa dun sa ating pag-iisip, no? Pero kung wala naman itong palaman ng pag-ibig, kundi ang mangyayari ay minsan may mawawasak, minsan may madidetach, pero ang pag-ibig para siyang sa isang gear, no? Sa isang gear, example, magko-correct ka sa isang tao. Pag wala yung pag-ibig ng Diyos sa buhay mo, ang mangyayari friction. Iinit imbes na yung gear ay tawag natin doon ay umandar ng maayos, no? Or mag-fit sila ng maayos, kasi nga sa ating church, no, building together, no, fitting one another, building together, no. Kung wala yung pag-ibig sa gitna, yung oil na galing sa Diyos, imbis na nagkaayos, yes, sumusunod kasi nga yun ang kagustuhan. Pero kung wala yung pag-ibig sa gitna na talagang nagbubuklod or naglulubricate dun sa dalawang gear na yun, tatakbo siya mga kapatid, tatakbo siya. Pero I tell you, hanggang kailan ang itatagal nun? Aabutin ng panahon na magugulat ka na, ay, ba't siya nawala? Ay, ba't siya may nasabing ganun? Eh, di ba? Eh, magkasama naman kami. Di ba? Naglilingkod naman kami pareho. Pero, ano ang nangyari? No? So, ang pag-ibig is the nature of God. The greatest nature of God. No? Ang pag-ibig. Kaya nga tayo ay na-save, di ba? Tayo ay naligtas dahil sa pag-ibig ng Diyos. Sabi sa John 3:16, napakasimple, for God so loved. No? Hindi naman sabi for the people is so important. For God is, di ba? God is love, no? So it is the being of the nature of God na every one of us na Kristiyano ay we set our eyes unto, no, sa pamilya. Kung walang pag-ibig, napakagulo ng pamilya. Kung walang pag-ibig sa trabaho, meron nga kaming nakausap na kung walang pag-ibig ang trabaho mo, mabigat yan, sa braso lang yan
hanggang mapopustrate ka, mapapagod ka, makikita mo yung kamalian ng iba, hindi mo appreciate yung, hindi lalabas sa'yo yung attitude of gratitude. So, yung nature ng Panginoon sa buhay mo ay magbubunga yan. At yun ay pag-ibig. Amen. Amen po ba? So, i-desire natin sa ating puso na, Lord, magbunga sana ang pag-ibig sa puso ko. No? Ang pag-ibig din, pag nagamit mo sa mali, ay mapapamali ka talaga, mapapahamak ka. Sabi nga salita ng Panginoon, the love of money is the root of all evil. So, napaka-importanting maintindihan mo ang nature ng Panginoon. No? Yung nature is built in. Hindi mo pwedeng character, hindi mo pwedeng baguhin, hindi mo pwedeng suotin tapos tatanggalin mo ulit. Kaya kaya ba sabi nga, kung magaling ako magmensahe, ma-interpret ko man, kung napakagaling ko man, bersikulo ang nami-memorize ko. Pero pag yung pag-ibig na di nakikita ng tao, ay di niya madama sa'yo, doon ka magkukulang. Doon ka lalabas sa yung frustration. Bakit hindi niya ako maintindihan? Ang ganda naman explanation ko. Kasi hindi mo na-tap yung spiritual dimension ng nature ng Diyos na pag-ibig. No? So, napaka-importante ng pag-ibig sa ating ginagawa. Sabi nga natin, pastor, nung Sunday, pag may pag-ibig, pag ang Diyos, beyond ang kaya mo, sabi niya. Beyond sa inutos example, mo. No? Beyond sa inutos sa'yo. Uutusan ako ng asawa ko, bumili ng bigas. Pagbigay ko sa kanya, hindi na bigas, kanin na. May ulam pa, di ba? Niluto na. Niluto na, meaning, may extra kang magagawa sa Panginoon pag ang pag-ibig ng nature ng Diyos ay nasa sa sayo. So, Amen. Every now and then, may mga bagay tayo na, bakit ganito siya? Minsan tapos, pag hindi naman basura. Pero pag nagninilay ka, nananalamin ka, nung una, pagtingin mo, parang hindi ko maintindihan. Pero nung sumakop sa iyong pag-ibig ng Diyos, yun. Kaya pala ganun siya. Kaya pala ganito ang struggle niya. Kaya pala. Kasi yung pundasyon mo ay pag-ibig ng Diyos. Yun. Sa every nating gagawin, sa ating pag-aabot ng buhay, hindi ka manghinayang, hindi ka mapapagod kung pag-ibig ang iyong tatayuan. Amen. Diba? Mag-abot ng buhay, papulap ka, ayaw naman pumasok, ayaw naman bumalik, ayaw naman iba-ibang panahon, diba? Iba-ibang matyaga. Matyaga ang pag-ibig. Sabi niya, matyaga. So, pagtsatsagaan. Comment po ba kayo dyan? Matyaga po ba kayo? Diba? Magsabi na kami. Hindi, sabi niya, hindi magandang loob. Kailangan mo talagang pagtsagaan, diba? Kahit na, diba? Pupunta ako. Diba? Mag-i-invite tayo, diba? Sino mga relate ka? Diba? Excited ka. Tapos, pupunta ako. Ay bro, meron akong lakad. May lakad pa. Tapos sabihin mo na lang, ay sige, okay lang. Pero, ilang beses ko ba kayong pero sabi ng Diyos, magtyaga. Matiisin ang pag-ibig. Ang pag-ibig ay isang box na, yung LBC box na, ma-excited ka na, pagdating ng box, hindi yung box ang titinan mo kung ano yung nasa loob. Uy, may ganito, uy, may ganyan. Amen. So, pag na-receive natin yan, abundansya ang ating paglilingkod kasi sa pag-ibig nagmumula. Yes. Sabi nga natin, Pastor, may nakakita man o wala, maglingkod ka. Bakit? Kasi naiintindihan natin mga pastor, na pag naglingkod ka, yung nature ng pag-ibig ay nasa sayo, extra ang magagawa mo. Amen. Beyond. I-honor ng Diyos yan. Yes. Mga kapatid, magsalita ka man o hindi, pag yung pag-ibig ng Diyos ay kitang-kita sa buhay mo, blessing ka na sa iba. Amen. Po ba? Amen. Pastora Che. Yes. Amen.
Talagang punong-puno ng pag-ibig. Pag sinabi talagang pag-ibig, 'di ba? Ito talaga ay, sabi nga dito, paano ang isang word isang word doon sa dalawang chapter na ito. Isang word ang iiwanan namin sa inyo ngayon. Ang word na edification. Amen? Kasi, why edification? Kasi, sabi nga kanina, 'di ba? Ang nais ni Pablo ay magsalita lang siya kahit 5 or 3 salita lang, pero it edify a people. Yun yung may weight, It may builds bigat. a person up. Kaysa magsalita ka ng marami, pero hindi naman naintindihan ang sinasabi mo paulit-ulit. 'Di ba? Ito yung sinasabing parang pompiang na walang saysay. So, ibig sabihin, pag dinugtong mo kasi to, 'di ba, chapter 13 pag-ibig. Pagdating sa 14, pursue love, pero meron siyang higit na pinapapurso, yung spirit. Bakit? Kasi yung sinasabi mo kaninang nature, yung nature ng Diyos. Ibig sabihin yung character, yung spirit na meron ang Panginoon, siyang dapat din na meron tayo. Amen. So, kaya 'di ba, meron kang pag-ibig at meron ka yung hindi mo kasi yan magagawa kung wala ang espiritu ng Diyos sa iyo. Magbigay Hindi patawad. mo talaga kaya yan. Sa sarili mo lang. Mabilis lang sabihin, ay, mahal kita. Pero, pagdating na sa action, bakit? Kasi ito napakalawak ng requirements ng pag-ibig. Ang sabi dito, hindi mainggitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man. O, di ba? Kailangan talaga sa pag-ibig, bumaba talaga tayo. No matter what, anumang profession na meron ka, natapos sa mundong ito. Magulang Pero natin. pagdating lumapit tayo sa Panginoon, wala. Pare-pareho tayo lahat. We need to humble down to God, to His knees. Diba? Kasi pare-pareho tayo makasalanan. Amen? Hindi magaspang ang pag-uugali. Ayan. Sa pag-ibig, kikinis yan. Hindi makasarili, hindi magagalitin. Ayan. Hindi mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Ayan. Hindi matutuwa sa masama, sa halip na gagalak sa katotohanan. Amen. Diba? Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtiyaga hanggang wakas. Amen. Amen? So, napakahalaga yung sinasabing edification. Nature Diba? ng Panginoon. Kasi, tulad ko, ako talaga, minsan, diba, pag marami kang sinasabi, parang may word ka na, diba, pag halimbawa may kausap ka, tapos may sinabi lang siya sa'yo na isang word, nagrema sa puso mo, yun, nagkaroon ng edification. May confirmation sa puso mo. Kahit na one word lang yan, pero malalim sa'yo, yun yung sinasabing may weight, may spirit ng pag-ibig ng Diyos. Dama ng Naramdaman, nadama, di ba? Yun naramdaman mo mismo personally. Oo. Kasi it is the Spirit of God that edifies the spirit of a man. Di ba? Mag-edify. Kasi pagdating ng 14, talagang magsalita ka man ng iba't ibang wika. Magsalita tayo, di ba? Magsalita tayo. Pero, ito yung sinasabi kasi yung speaking in tongues sa church Ito yung bakit ba ano yung sinasabi nila? Pero ito sinasabi, if someone will interpret, di ba? Someone will interpret. Ano yun? Yung salita ng Diyos. Kaya mahalaga ang salita ng Diyos kasi in the Word of God, there is a confirmation. Amen? Ang salita ng Diyos ang magko-confirm. Iko-confirm niya, meron kang matinding pinagdadaanan. Meron kang plano sa buhay. And then, what was the Lord said? Diba? Ano ang sabi ng salita ng Diyos? Alam nyo po, subukan nyo yan. Sasagot talaga ang Diyos. Magugulat ka. Kahit isang salita yan, sasagutin talaga niya. Marami kang katanungan sa buhay, subukan mo. Hanapin ang Diyos, mga salita niya. Magbasa ka, ma-review mo yung mga salita niya. Magugulat ka, meron diyang weight, meron diyang answer. Kasi ang salita ng Diyos, ito ay
kasagutan sa lahat ng ating mga katanungan sa buhay. Ang salita ng Diyos ay salamin, di ba? Mirror. Para ngayon, nakikita namin ang aming sarili dito sa live. Pero, yan, mirror. Kita mo kung anong itsura mo. Yan, ang salita ng Diyos. O, di ba? Dito pa lang sa verse 4, talagang, oh, Lord, ouch, ouch, di ba? Kasi, syempre, we are here in earth, di ba? Nandun yung pagkatao natin na hinuhubog araw-araw. Kaya sabi nga ng salita ng Diyos, our character is being renewed day by day. Hinuhubog talaga, may paghuhubog. Pag hindi mo na lagpasan ang isang testing, susubukan ka ulit para malagpasan mo yan. At pag nalagpasan mo yan, halimbawa, mainipin ka, mapagmataas ka, diba? Magaspang ang ugali. Alam mo po, papadalhan ka talaga ng katapat mo. Ngayon, kailangan, Lord, mapagtagumpayan ko ito. Magdiliha sa'yo. Para ikaw, tayo ay kuminis. Diba? Renewed day by day. Diba? Kailangan mapagtagumpayan ko ito para may promotion ang Diyos sa buhay ko. Amen! Kaya napaka ganda talaga, no? Mga kapatid, mga daily life sharing, maganda ba? Pag ang salita ng Diyos ay ating pag-uusapan at talagang nagtuturo talaga sa atin, 'di ba? Sabi nga niya sa salita niya, God, it is the word of God is used for reproofing, 'di ba? Used for teaching us. Amen. So sa umagang ito, salamat talagang magpapasalamat tayo sa Diyos. Napaka buti ng Diyos. Patuloy tayong inaabot kasi kilala tayo ng Panginoon. Kilala ka ng Diyos. Ano ang kalagayan mo? Ano ang kalakasan mo? Ano ang kahinaan mo? Kilala ka ng Panginoon. Sabi niya sa kanya mga salita, His eyes, ang mga mata niya ay nakatuon sa bawat sulok ng mundong ito at isa ka riyan sa nakikita ng Diyos. Kaya anuman ang kalagayan mo, isurrender mo lang sa Panginoon. Isuko mo sa Diyos. Kung sa tingin mo may kahinaan ka sa ganitong bagay, hindi pa natin maipasa ang mga testings na ito, yung character natin, yung pag-uugali natin, isuko natin sa Diyos. Alam niyo po, sabi nga dito sa 13, verse 13 ng chapter 13, tatlong bagay lamang ang mananatili: pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila, ito ay ang pag-ibig. Kaya kapatid, malinaw ang salita ng Diyos sa atin sa umagang ito. God knows you. Kilala ng Diyos, kilala ka ng Panginoon. Anumang kahinaan meron ka, God wants you to surrender it to Him this morning. Mahina ka sa bagay na ito, magaspang pa ang ugali mo, makasarili ka pa, mapagmatanim ka pa ng sama ng loob. Let us surrender to God. Hindi ka matyaga, lost yung patience mo, mainipin, mabilis magalit, mabilis mag-react. Let us surrender to God this morning. And God will renew our character day by day. At hayaan mo na pag ang Diyos nangusap sa'yo, sumunod ka lang. Gawin mo ang bagay na ito na may pagtatyaga, magpapakumbaba, nagsusumamo. Sumunod ka lang sa Diyos. Dahil the God who created the heavens and the earth and created you will reward you, will give favor, provisions. Yes, Lord. Lord, sa mga oras na ito, kami mahina, lumuluhod sa iyo. May mga bagay na
namin maintindihan minsan ang aming mga pag-uugali. At tunay nga, sabi mo sa mga salita, hinuhubog mo kami araw-araw. Kaya Lord, anuman ang kalagayan namin, ikaw nakakatalos ng aming isipan, higit sa lahat ang laman ng aming mga puso. Sa umagang ito, Panginoon, isinusuko namin ang aming buhay sa iyo, O God. Anuman, Lord, yung mga mahihina pa sa amin, binibigay namin ito sa iyo, Lord, sa iyong paanan sa mga oras na ito. Lord, kahabagan mo po ang iyong mga anak. Kahabagan mo po kami, O Diyos. Mahabag ka sa buhay namin. Hindi namin kaya sa lakas namin at kailangan ka namin, O Diyos. Kailangan namin ang pag-ibig mo. Kailangan namin ang kalakasan mo sa buhay namin. Lord, sa umagang ito, sinusuko namin ang aming mga buhay. Diyan mo, Lord, na patuloy itong maging vessel of honor sa iyo, Panginoon. Sinusuko namin ang mga hindi ka nais-nais sa aming mga buhay. Hindi namin ito kaya, Lord, kung wala ka sa buhay namin. Kaya, Lord, salamat sa grasya at habag mo sa aming mga buhay. Inabot mo kami sa umaga nito. Nawa, Panginoon, yung mga salita na narinig namin sa umagang ito, ito ay nagtumimo sa aming mga puso. Malalakaran namin, Lord God. Mahirap man, pero sabi mo sa mga salita, I can do all things through Christ who strengthens me. Kakayanin namin dahil kasama ka namin, Panginoong Yesus. Lord, salamat, abutin mo ang iyong mga anak sa mga oras na ito. Anuman ang kanilang mga kahilingan. Sa mga oras na ito man, Lord, ay nasa banig man sila ng karamdaman. Lord, sa lahat ng mga may sakit, abutin mo, O God. Sa lahat ng mga naghahanap ng mga kasagutan sa kanilang mga tanong sa buhay, abutin mo sila. Sa mga, Lord, naghahangad ng provisions mo, abutin mo sila, Panginoon. Lord, sa mga broken, Lord God, abutin mo sila, buuhin mo sila, Panginoon. Buuhin mo sila sa pamamagitan ng iyong mga salita. Lord, wala kaming magagawa kung wala ka sa buhay namin. Sinusuko namin sa iyo ang iyong mga anak. Salamat, O Diyos. Salamat. Salamat, Panginoon. Salamat, Lord. Salamat sa healing. Salamat sa deliverance. Oh, hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Oh, minsan pa, Lord. Minsan pa, maranasan ng iyong mga anak ang pag-ibig mo, pagyakap mo, Panginoon. Lord, sa gitna ng aming kahinaan, ikaw ang Diyos ng kalakasan. Kaya, Lord, kami lumalakas dahil kasama ka namin, kasama namin ang pag-ibig mo. Hayaan mo, Lord, na yung pag-ibig na yan makita sa buhay namin. Oh, Lord, salamat, salamat, Panginoon. Salamat sa divine intervention mo sa buhay ng mga anak mo. Salamat, Lord, sa lahat ng mga may sakit. Abutin mo sila. Abutin mo, Lord. Salamat sa buhay. Salamat, Lord, sa lahat ng mga nanonood. Salamat sa unconditional love mo, Lord. Oh, hallelujah. Napakaganda ng umaga pag ikaw, O Lord, pag-ibig mo ang naranasan namin. Nagkakaroon kami ng pag-asa. Salamat, Panginoon. Salamat, 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 O Lord. Hallelujah. Kapag dating ng umaga, pag-ibig mo ang nakikita. Kay ganda, kay ganda. Sa bawat araw may pag-asa sa iyong gawa. Umaasa, kay ganda.
ganda. Pag-ibig mo, kalakasan ko, hindi nagbabago. O Diyos, pag-ibig mo ang kailangan ko. Sa biyaya mo, ako'y nabago, higit sa kailangan ko, Panginoon. Yes, Lord, abutin mo si Sister Emerald Tamayo. Lord, abutin mo si Sister Weng Molera, Panginoon. Si Imelda Ramos Nagaleba. Oh Lord, sa lahat ng mga nandito sa live. Salamat, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Oh Lord, hallelujah. Salamat. Salamat, Panginoon, sa buhay ni Hadassah. Oh, pagpalain mo, Lord, si Ate Kasing. Pagpalain mo, Panginoon, hindi man namin mabanggit ang mga anak mo. Kilala mo sila, Panginoon. Kilala mo ang buhay ng bawat isa. Salamat, Panginoon. Salamat. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago sa buhay ni Sister Rosemary Socias. Oh, yes, Lord. Hallelujah. Oh, salamat, salamat. Salamat, Panginoon. Oh, hallelujah. Lakasan ko, hindi nagbabago. O Diyos, pag-ibig mo ang kailangan ko. Sa biyaya mo, ako'y nabago, higit sa kailangan ko, Panginoon. Kay buti mo. Amen. Thank you, Lord. Kay buti mo. Yes, Lord. Kay buti mo. Kay buti mo. Salamat, Panginoon. Pag-ibig mo, kalakasan ko, hindi nagbabago. O Diyos, pag-ibig mo ang kailangan ko. Amen. Sa biyaya mo, ako'y nabago, higit sa kailangan ko, Panginoon. Kay buti mo. Salamat, Lord, sa presensya mo. Kay buti mo sa aming mga buhay. To you alone all the glory and honor. In Jesus' name. Amen. Good morning, everyone. Salamat po sa inyong pagsama. Muli, sa susunod na linggo, at hindi lang yan, bukas, samahan niyo po muli ang daily life sharing para sa ating daily devotion. LS sa